Yoho, Shari, kumusta ka na? Balita ko, nilaglag mo ang amo mo ha. Pinangalandakan mo sa buong mundo ang sikreto ng programa nyo. Ano sa tingin ni Rafi Tulfo sa mga subscribers at taga-subaybay nyo? Ni Sir, gaya nga na sinabi ni Sir Rafi, ang daming chismoso-chismosa. Mismong si Rafi Tulfo pala ang tingin niya sa mga umiidolo sa kanya, chismosa at chismoso. Dito pumapasok yung kasabihang, it takes one to know one. Birds of the same feather belongs to the same bird. Mali. Baka mabutasan tayo. Itama mo. Birds of the same feather flocks together. Ibig bang sabihin nito kung yung mga subscribers nyo, chismosa at chismoso, yung host ng programa nyo, ganun din ang gawain nito? Sumagot nga kayo. Bakit nga ba paborito nyo sa inyong programa ang Usapang Kabitan, ha, Shari? Talagang papatokin nila yung mga kabit-kabitan na yan. Kasi talagang nagbabiral po, napansin din po namin, talagang nagbabiral po yun. Yun naman pala. Kapag viral ang video, maraming revenue, maraming kita, maraming pera, maraming kaching-kaching, alam mo na. Everybody happy. Maliban doon sa napahiya na ginamit ang kwento ng buhay nila. Mali. Itama mo, baka mabutasan tayo. Everybody happy pala. Maging ang mga pinagpiestahan ng buhay nila sa social media dahil may konting ayuda. Okay na yun. Pigit mata. Kahit mapahiya, basta may pakonsuelo de bobong konting halaga. Bago natin ipagpatuloy ang video, I am Sean Wayne, parang awa mo na. Ilayo ang iniinom mo bago i-click ang video ko. Baka kasi masisinalman ako na masira ang phone mo. Pero may suggestion ako. Kung hindi mo kayang walang iniinom habang nanonood ng video ko, mag-print ka ng larawan neto. Itabi mo sa phone mo para sa pagbumukha ng kalbong ito, ibuga mo ng todo. Teka. Nabugahan mo na naman ba ang phone mo? Dapat pala sa umpisa ng video nilagay ang paalala na ito. Di bale, dalawa na ang phone na utang ko. Ilista mo muna sa tubig at magbabayad na lang ako kapag tumubo na ang buhok ni Melo. Ay nako, ang bad talaga ng mga jokes ko. Anyway, pa-insert muna ng comment ng Tulfonatics na ito at Gossip Central. Sagutin kita. Ang target ng kulto nyo for the views, no question about it. Again, for the views. Ang supporters ni Arte karamihan walang involvement sa social media kasi maraming mahirap na hindi alam gumamit ng internet. Ang kritiko ni Arte all day active sa SOCMED, gaya mo. Lahat ng ingay nyo nakita sa content pero hindi pinapansin sa news kasi nonsense ika nga. Pero yung nakasuhan ng mga vloggers mukhang may nilabag na batas. Ano sa tingin mo, bossing kabutas? Sunugin natin to. Una, ang target daw natin na mga kritiko ay for the views, no question about it. Yung amo mo, hindi. Shari, pakiulit, bakit nga ba yung kabitan ang paboritong palabas ng programa nyo? Pakisagot nga itong miyembro nyo na ito. Talagang papatokin nila yung mga kabit-kabitan na yan. Kasi talagang nagbabiral po, napansin din po namin, talagang nagbabiral po yun. Hindi kaya ang amo nyo ang gumagamit sa mga kwento ng buhay ng mga lumalapit sa kanila para sa views? Well, alisin muna natin si Tulfo sa usapan pansamantala. Kung hindi ka naman talaga tanga, ang mga gumagawa ng channel sa YouTube ang habol talaga views. Gumawa ako ng channel para magka-view, para magkaroon ng audience. Sinong nasa tamang pag-iisip ang magsasabing gagawa ako ng YouTube channel, maglalagay ako ng videos ko, pero okay lang na walang manunood dahil hindi naman ang pakay ko ay for the views. Sinong gunggong ang gagawa ng content na ayos lang kahit walang manood? Tingin mo si Tulfo gumagawa ng content para ano? Para walang manood? Ang pinaka-main purpose ng pagko-content ay para mapanood tapos ayos lang kahit walang nanonood? Okay ka lang ba? O sa psychiatric test sasamahan na kita? Pangalawa, ang supporters ni Arte karamihan walang involvement sa social media kasi maraming mahirap na hindi alam gumamit ng internet. Ang kritiko ni Arte all day active sa SOCMED, gaya mo.
Talagang out of this world na ang utak ng Tulfonatics no. May singit lang ang paboritong salita ni Idol. Mahihirap. Walang involvement sa social media ang supporters ni Idol. Tanong, saan nila napapanood ang mga videos ni Idol? Sa Facebook? Sa YouTube? Sa TikTok? Sa Instagram? 27 million ang subscribers sa YouTube at 21 million followers sa Facebook. Tapos sasabihin mo walang involvement ang mga supporters ni Idol sa social media? So ibig mong sabihin yung milyong-milyong subscribers at followers ni Raffy Tulfo walang alam sa internet? Paano sila nakapag-subscribe at follow? Eh di gumamit ng internet, bobo. Ayon pa sa kanya, ang kritiko ni RT all day active sa SOCMED gaya mo. Invento time, nahawa na sa idol nila. Paano mo nasabing all day ako sa social media? May ebidensya ka ba? O gaya-gaya sa idol mong assuming lang talaga? Kasama ba kita sa bahay para alam mo na all day ako sa social media? Invento time, once upon a time. Kwentong barbero at ikwento sa pagong. Gunggong. Tunggong. Tumbong. Nanay, tapusin mo na nga ang video nito. Isang bagsak na malupit ng rap mo. Yung kapit mo, wag niya kaming idamay-damay kung ano-anong ginagawa niyang mga istorya para sa aming pamilya dahil hindi kami nakikialam sa buhay niyong mag-asawa kahit kapatid ko yung asawa mo, hindi ako kami nakikialam. Bitin ka ba sa chismis? Bitin ka ba sa pamamahiya? Bitin ka ba sa grandstanding? O dili naman kaya gusto mo lang magpahinga? Halina at bisitahin na Tulfonatics Last Resort, kung saan bida ang mga pobre at unlimited ang pamamahiya. Kaya lang magbaon ka ng mahabang pasensya dahil dito araw-araw mahaba ang pila. Pero pwede ka namang maka-avail ng aming promo. Basta viral ka, wala nang pila-pila, diretso salang ka na. Tulfonatics Last Resort, kung saan bayani ang magnanakaw at namimigay ng 1 milyon sa mga kawatan. Kaya naman kung bibisita ka sa Tulfonatics Last Resort, huwag kang mag-alala. Kahit manghipo ka pa, protektado ka kung walang medico legal ang iyong biktima. Tulfonatics Last Resort, kung saan welcome ang away ng pamilya. Pwede kang sumigaw dito hanggang gusto mo. Matutuwa pa ang mga host kapag yan ay ginawa mo. Sure kita na naman kapag naging viral ang kwento mo. Tulfonatics Last Resort, kung saan welcome ang mga bata para hanggang paglaki nila, bit-bit ang trauma. Sikat ka na hanggang pagtanda, may 10,000 ka pa. Tulfonatics Last Resort, kung saan kapag hindi ka masaya sa resulta, huwag kang mag-alala. Magaling kaming mag-refer sa ibang ahensya para sila na ang bahala sa iyong problema. Tulfonatics Last Resort, kung saan ang iyong problema 2 to 3 days ay solved na. Kung hindi, huwag mag-alala dahil meron kaming sister company na pwedeng umalalay sa iyo. At ito ang Senate Last Resort. Kung hindi pa rin kaya ng Senate Last Resort, meron pa tayong isa pang brother company, ang totoong Last Resort, The Court. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halina at magtungo sa Tulfonatics Last Resort. For all your chismis needs, you can only find that peace only in Tulfonatics Last Resort. Isang paalala, ang pagiging Tulfonatics ay isang malalang sakit. Walang ibang gamot kundi ang critical thinking. Kaya habang maaga pa, gumising ka. Bago baka pala isang araw ikaw ay tumaob na lang at sumabog ng bigla. Hindi nakaka-proud ang pagiging mangmang.